mga boss. Sila ba to? Sila ba to? Sila ba to? Yan, tumatakbo sa ilalim ng PDP. Di ba sa kanila natin nakikita yung mga post na sinasabi ho, mga bossing na, ano ba yan? Yung PhilHealth, zero budget. Yung pinaka-akap, ang daming budget. Yung AIX, ang daming budget. Samantalang siya din po, mga kababayan, gumamit ng AIX, ha? Aba, mukhang namumuliti ka lang yung si Boss Bato de la Rosa. Bakit to? Pakinggan po ninyo ito, mga kababayan. Yaman din lang na nag-message. Eto ha, pakinggan po natin itong tungkol sa PhilHealth po, mga bossing. Health Assistant Secretary Albert Domingo is on Zoom. Asek, good morning. Good morning si Asek. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Ano daw, sabi ni Lorna, Sir, tigil mo na vlog mo kasi di mo napapanood yung comment ni Lacson. Gusto mo isumpalpal ko sa iyo yung sinabi mismo, yung kabuuan nung sinabi ni Lacson? Sinabi ni Lacson, pinutol po ng mga DDS, mga kababayan, balikan lang natin yung confidential funds, ha? Sinabi po ni Lacson, mga kababayan, yung kabuuan na pwede yung mga alias lang. Pero may hiwalay na envelope na nagpapaliwanag kung sino yung mga alias na yon. Sa BP nyo ba mayroong pinakita na ganon? Wala. Di ba? Pinutol po nila, mga kababayan, doon sa paliwanag na pwede yung mga alias lang. Hanggang doon lang. Upang sa ganon, kumonekta doon sa sitwasyon ng Vice Presidente, mga kababayan. At dyan po sanay na sanay ang mga DDS. Sabi ko sa inyo, gusto ko sumasagot doon sa kanilang mga sa kanilang mga komento no? Mahilig po silang ganon. Nasaan ba yun? Kung mababalikan ko nga lang at kung hindi tayo aabot ng eto. Sige. Pagbigyan natin si Madam. Madam, eto. Para naman sabihin mo na, naku, wala ka namang ebidensya dyan eto po yung kay Lacson. Procedure, kung paano. Yan po, yung mga pinopost po ng DDS, mga kababayan. Yung nandyan, sa gilid, na sinabi ni Lacson, pwede yung mga alias. Pinutol na nila dun yun. So ngayon, ayan po, pakinggan nyo po yung kabuuang sinabi ni Lacson na may pagpapaliwanag po na pwede yung alias, pero kailangan mapatunayan at may separate na pagpapaliwanag. Ha? Kung sino talaga yun. Procedure, kung paano nililiquidate yung halimbawa, sa law enforcement, nagaling ako sa PNP, okay, sa armed forces, yung isa pang intelligence agencies natin. Pagkapag gagastusin mo yung intelligence fund, ang pinaka-liquidating instrument yan, sa abot na aking nalalaman, magsasabit ka ng intelligence project na kung saan nakadetalye doon yung pagkakagastusan. Dangan nga lang, sealed envelope yan Dahil nga baka kasi yung confidentiality noong yung nature ng pag-disburse mo ng pondo, ang ginagamit nga dyan, puro mga code o kaya aliases. Kaya si Mary Grace Piatos. Pero alias si Mary meron Grace ding paper trail yun pagka inaudit na kung saan. Narinig nyo? Meron ng pagpapaliwanag yun kapag ka-inaudit na. Hoy! DDS, anak ng tinapa kayo. Mag-2025 na. Sobra pa din kayong paniwala doon sa mga pagpape-fake news ng mga vlogger ninyo. Sino ba tong alias Joe? Alias... Sino ba tong alias Mary Grace Piato? Sino ba tong si Kokoy Villamin? May pagpapaliwanag. Gusto nyo, napapahiya kayo no? Hindi kayo nahihiya sa sarili ninyo. Yung mga DDS vloggers, pinapainan kayo ng mga fake news. Tapos kayo naman, akala nyo, lakas-lakas ko na. Susugod ako doon sa vlog ni Mark Ramos. Susupalpalin ko si Mark Ramos ng katotohanan na sabi ni Lacson, pwede yung mga alias. Di pumunta. Kinoment ngayon, mga bossing. Sino po ang napahiya? Dapat sisihin nyo yung mga vlogger ninyo. Hilig ninyong sabihin mo, hoy! Ikaw, Poncio Pilato kang vlogger ka. Pinainan mo ko ng fake news. Sumugod ako sa live ni Mark Ramos. Sabi ko, ganito, ganyan. Pinutol mo pala. Di ba? Mga bossing, tigil ko na to. Naipaliwanag ko na ng maayos.
Yan ba yung kay Lacson sinasabi mo? On the spot, sinagot natin. Ha? Okay na. Tapos sasabihin nila, addict lang ang maniniwala sa inyo. Grabe. Yung mga DDS, kapag yung mga nasusukol, mga kababayan, biglang babana siya. Huhugot siya na, addict tong vlogger na to. Biglang huhugot siya na, bangag tong vlogger na to, bayaran tong vlogger na to. Kapag yung naipapamukha natin na fake news po yung pinapakalat ng mga vlogger nila. Ano ho? Paano ba yan? Pumunta tayo doon sa talagang mga nagpapakalat ng fake news. Eto, ay hindi pa yan. Eto. Umaga sa lahat. Si Bato de la Rosa, mga bossing, yung mga grupo nila, diyan po mga nagsisimula yung sinasabi nilang, ganito, bakit yung AX, yung AKAP, napakalalaki ng mga budget. Pero itong PhilHealth, naku, bawal kayong magkasakit kasi walang budget ang PhilHealth. Ganun po ang palabas nila, mga bossing. At meron pa dito, nasaan ba yung sinabi ni Bato? Ito, Tobats, sensya ka na, ikaw ang topic ko ngayon, ha? Ito, sabi ni Tobats, ayan mismo. Diba? Zero for PhilHealth. Wala daw pong budget para sa PhilHealth. But 76 billion for AKAP and AIX. Kasi sa PhilHealth daw po, hindi ka magkakautang na loob sa politiko. Kaya siniro daw po. No? Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito. This coming election. Kaya po pala, gamit na gamit ni Bato de la Rosa yung AIX. Welcome to the assistance to individual in crisis payout. AIX. AIX payout with Senator Bato de la Rosa. Aba, ang dami. Bakit ko nasabi na fake news itong sinabi ni Bato de la Rosa na zero ang budget ng PhilHealth? Pumunta tayo dito. Nako, supalpal na naman itong mga to. Assistant Secretary Albert Domingo is on Zoom. Asek, good morning. Good morning si Asek. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good Ayan na, mga DDS. Magsasalita na si Asek. morning, Doris. Magandang umaga sa lahat ng mga kaserbisyo na nanonood at nakikinig. Ayaman din lang na nag-message ka. Ayan, sige. Singit natin kahit paano, pasok. partner, kahit Sige. konti lang. Ano po? Ano ang say ni Secretary Erbosa dito sa usapin ng PhilHealth? Kasi lumalakas yung ano pa. Uy, sandali lang. Oy, mga DDS. Oy. Pakinggan yung maigi. Namnamin yung maigi, ha? Hindi lang yung mga vlogger nyo, yung mga nagpapakalat na nito, na zero ang budget ng PhilHealth. Pati si Bato, senador nyo. Sa inyo lang, kami hindi. No? Hindi. Ngayon, senador pa nating lahat. Kasi senador ng Pilipinas, no? Pero konting panahon na lang, si Tobats, wala na. Lekba na ng Davao yan. Partner, yung alingas-gas dyan sa social media, ang dami nagagalit, ang dami ding misinformed. Go ahead, Asek. Yes, sakto, Alvin and Doris, nakamonitor nga ako kanina, always naman everyday. At dahil ngayong araw ang meeting ng Board of Directors ng PhilHealth. Putulin ko muna, bago kayo bumoto. No? Tignan natin lahat, mga kababayan. Alamin natin lahat kung sino po yung mga senador na tumatakbo, na namumulitika po at nagpapakalat ng fake news. Tamang-tama nakalagay yung agenda. Corporate Operating Budget 2025. Okay, number 1, pag sinabing walang budget ang PhilHealth para sa 2025, fake news po yan. Oy, Bato! Diyos ko po. Saglit lang. Ano daw? Pag sinabing walang budget ang PhilHealth sa 2025, fake news po yan. Saglit lang. Bato, left the earth. Bato, left the Philippines. Bato. Diyos ko po, going to ICC. Sabi po ni Bato, wala daw pong pondo sa PhilHealth. Anak ng tinapa. Paano yan, mga DDS? Senador nyo mismo, no? Sa susunod na eleksyon, sinasabihan ng fake news. Paano yan? Kakahiya, ano? Para lang manalo kung ano-ano yung gagawing pamumulitika. Yung AKAP, bakit ganito? Napakalaki ng budget. Tapos zero sa PhilHealth.
manloloko, ano? Manloloko ng kapwa Pilipino para lang manalo? Ang panukalang budget ng PhilHealth para sa 2025 ay nasa 284 billion pesos. Uy, mga DDS, paano ba yan? Eh di yung mga pinaglalagay ninyo doon sa Facebook ninyo, tatanggalin nyo yun, buburahin nyo yun. No? Kasi ang nakikita ko sa kanila, mga kababayan, kapag nag-post po yung mga vlogger nila, pag nag-post po sila Roque, pag nag-post sila Bato de la Rosa, ano na agad yan? Ikakalat na nila yan. O, share ko nga to para sumambulat sa muka ng mga supporter ni Bongbong Marcos, yung kanilang pinaggagawa. Pakalat naman sila, mga bossing. Kaya nga po umabot sa atin ito, yung sinabi ni Tobats ulitin ko lang ha. Pakita natin para kompleto ebidensya. Di ba? 0 for PhilHealth. No? But 76 billion for AKAP and AIX. Ayaw sa AIX. Pero gamit na gamit. 1, 2, 3, 4. Ang dami, Mukha niya yung bumabalandra doon sa AIX, balik na tayo doon. May budget daw, mga bossing. Paano yan? Po dyan, ang 271 billion para sa benefits, ang 12 billion para sa administrative expenses, kasama na ang pasweldo, patakbo ng opisina, at ang maliit na capital expense, 0.3 billion. Ito po para sa mga repairs, pagcomponent ng mga opisina at ano pang mga buildings. Ang dami naman pala At ang karamihan po, mga kababayan, halos 80% o 80 pesos o kung ano man, mapupunta po sa mga nasa laylayan. At 70 parte mapupunta naman doon sa mga OFW. Inunahan ko na, mga boss. Para mas masakit sa dibdib ng mga DDS. Wala yatang nagko-comment na DDS. DDS, ano kayo? Baka biglang nagtago na naman kayo ha. Minsan ho kasi may ugali ang mga DDS na kapag napapahiya po sila, sila na po mismo, uy, hindi ako DDS. Uy, nakikinig lang ako. bigla ho pong nag-iiba yung kanilang kulay. Uy, ba't mo ko sasabihin DDS? Hindi ako DDS ha. Pero kapag meron silang pambala, mga bossing na, ganito. Si Bongbong Marcos, ganito, bangag, nagbumabalandra po yung mga yan. Di ba? Pero kapag kayo, wala na, nasusukol na, bigla pong mga, uy, hindi ako DDS. Nahihiya ng maging DDS. Tuloy natin to. Alam niyo, Alvin and Doris, noong 2024, ang subsidiya na binigay ng gobyerno para sa PhilHealth was 61 billion. Pero ang talagang budget noong 2024 para sa benefits, 244. 63% pa lamang ang nagagamit as of October 31. Anong mangyayari ngayon na zero ang subsidy? Hindi budget zero ang subsidy sa 2025. Meron pong 150. Putulin ko lang. Bato! Pinapakalat mo wala. Sabi mo, 0, PhilHealth. Meron naman daw. 50 billion na surplus na nakita. Ano to actual figures para sa board meeting mamaya. 150 billion na surplus. At basahin po natin yung komento ni Aris Coyoca. Paano yung malasakit center nila sa PhilHealth kumukuha? Kaya noong nilagyan na ng subsidiya yung PhilHealth, nataranta na sila ni Bongo. Kung saan sila kukupit daw, Nako po, si Bongo din. Kahit gawin natin kukunin, sabihin natin, ilan ba ang kailangan pondohan na indigents, mahihirap, mga senior citizen, nasa mga 16 million yung indirect contributors. Pag binayaran lahat sila ng premium or pinagbayad sa kanila, 80. Putulin natin saglit, mga kababayan. Biruin mo, meron tayong 4 na topic, mga bossing. Yung unang naging topic natin, yung mga peke na mga resibo po, na walang mga pangalan sa PSA o walang mga record sa PSA, mapa birth certificate, death certificate, at doon sa certificate of no marriage, wala po lahat. Peke.
No? Pangalawa nating naitopic, etong sa PhilHealth na po, mga kababayan. Yung pagpapakalat nila ng zero daw po ang PhilHealth, pero meron naman. O. Ano, ganyan ba talaga ang galawan diyan sa sa DDS?